Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po mga kapatid. Good morning po sa lahat po ng ating mga panauhin at welcome po sa amin pong bahay-sambahan, The Lord's Temple Ministries. Bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon, inanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po muli ay manalangin. Aming dakilang Diyos, muli lumalapit kami sa inyo sa oras na ito, nagpapakumbaba. Nawa ang mga awitan namin, ang mga kaloob namin, ikapu namin, Panginoon, ay mga handog na naging katanggap-tanggap sa inyo sa umagang ito. Patuloy na ginagawa namin ito, hindi sa anumang ibang dahilan, kundi dahil kinikilala namin ang inyong katapatan, ang inyong kabutihan, ang inyong biyaya sa aming buhay. Kayo ay ang tunay na Diyos na karapat-dapat tumanggap ng lahat ng mga ito, Panginoon. Ngayon naman, sa pamamagitan ng inyong mga salita, mangusap kayo sa amin sa inyong mensahe. At alisin niyo, Panginoon, ang anumang mga gumugulo sa amin pong isip, sa amin pong kalooban, at wala pong maging sagabal sa amin pong pakikinig at pagbubulay ng inyong mga salita sa umagang ito. Sa pagtatapos ng gawain, Panginoon, ay kayo lamang ang siyang maging sentro sa aming puso, sa amin pong mga buhay, pati sa amin pong fellowship. Kayo, Panginoon, ang maging talakayan po namin. At lahat ng aming gagawin nawa ay maghatid ng kaluguran sa inyo. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, at kayo ang maghari sa amin sa buong oras ng aming gawain. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon, minsan pa. Noong nakaraan pong linggo, atin pong napakinggan ang mensahe ukol po sa tema ng pananampalataya. Ang definition po nito, ang bahagi po nito at layunin po nito sa buhay ng mananampalataya. At ang pinakamensahe ay kung paano ba dapat tayong magtayo, o magdagdag sa atin pong pananampalataya habang binibigay ang kapurihan at karangalan sa atin pong Diyos. Ang pananampalataya po ay napaka-mahalagang pundasyon sa buhay po ng Kristiyano. At sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kung paano nadaragdag o dumarating ang lahat pa ng ibang mga bagay na atin pong ginagawa, na atin pong iniisip, na atin pong ipinaglilingkod sa atin pong Diyos. Dahil nga po alam natin na lahat ng ibang bagay ay nakasalig sa pananampalataya. Dapat din po tayong paalalahanan na ang pananampalataya ay hindi po pagtatapos ng usapin pong ito. Hindi po ito ang huling hakbang sa atin pong layunin o pagnanasang sumunod kay Kristo. Ulitin ko po, hindi po ito ang huli o panghuling hakbang. Ang pananampalataya ay nagpapatuloy. Katulad nga ng binanggit ni Apostol Pedro na binasa po natin nung nakaraan. At isa po sa mga bagay na sentro din po sa buhay ng mananampalataya ay ang isang pananampalatayang nagbubunga ng mabubuting gawa para po sa ating Panginoon. Nakalulungkot lamang na hanggang ngayon ang tema o ang usapin patungkol sa mga mabubuting gawa ay patuloy pa rin pong nadudungisan o sabihin na po nating patuloy na nagiging malabo para po sa marami. Marami pong mga maling aral, mga maling katuruan ukol po dito. At madalas ang matatagpuan po natin ay mga taong pinanghahawakan ay mga paniniwala sa magkabilang dulo. Ang iba'y nag-iisip na ang mabubuting gawa ay kailangan nating gawin para nating makuha o makamtan ang pabor galing po sa Diyos. Ano man po ito. Ito man ay kabutihan, ito man ay pagpapala, o ito man ay kaligtasan. O meron naman din pong iba na nagsasabi na, hindi, wala namang kabuluhan talaga ang mabubuting gawa. Kahit hindi ka gumawa ng mabuti, dahil ikaw ay iniligtas ng Diyos, okay na yun. Ang problema, gaya ng laging nangyayari, ay nagmumula po sa isang hindi po kumpleto o sa isang ignoranting kaisipan na hindi po kinikilala ang napaka-simple, napakahayagang katotohanan galing po sa Biblia. Nandiyan naman po lahat ng paliwanag, nandiyan po lahat ng aral.
Hindi po ang mabubuting gawa, hindi po kahit kailan ay makapagkakamit ng kaligtasan para kahit kanino man. At opo, ang mabuting gawa ay meron din pong lugar sa buhay po ng isang mananampalatayang nagnanais na bigyang kaluguran ang kanyang Diyos. No? Nawa ang atin pong mensahe ngayong umaga ay patuloy na pagtibayin at paalalahanan ang bawat isa sa atin kung ano ang halaga ng paggawa ng mabuti sa buhay po natin, tayo na mga tinubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang pamagat nga po ng mensahe ngayong umaga ay devoted to do good works. Devoted to do good works. No? Bilang mga mananampalataya, no, bago pa man likhain ng Diyos ang anumang bagay, inihanda na niya para sa kanyang mga lilikhain ang kanilang layunin at ang kanilang gawain. At ito po yung atin pong titignan. No? Tignan po natin ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Ano? Number 1, the Christian mindset of good works. Ano ba dapat ang atin pong maging kaisipan ukol po dito? No? Dahil hindi po ito mawawala o hindi po ito siguro maaalis sa mainstream na usapin. No? Palagi at palaging babalik ang mga tema at mga katanungan ukol sa bagay na ito. Kaya dapat maliwanag po una sa lahat sa atin po ito, sa atin pong sariling buhay, para po kung meron man pong magtanong o kung kailangan din man po natin itong ibahagi, ay alam po natin ang sinasabi ng kanyang salita. No? Una sa lahat, gaya ng akin na pong nasabi, letter A, good works do not earn salvation. No? Para tunay na maunawaan ang napakahiwaga, napakataas, napakalawak na kaloob, napakabuting kaloob ng kaligtasan na ipinagkaloob ng atin pong Diyos sa atin, kailangan po nating balikan ano po ba ang atin pong kalalagayan sa atin pong likas na katauhan. No? Ano ba ang atin pong nature? Ano po ba yung atin pong kalalagayan sa normal o typical na buhay dito sa lupa? No? Madali pong tignan, madali pong isipin, madali pong balikan yung mga negatibong bagay. Katulad ng kahirapan, katulad po ng problema, katulad po ng mga pagsubok, katulad po ng mga mga hindi kanais-nais na bagay. No? Pero tandaan na hindi lahat ng tao ganyan po ang kalalagayan sa buhay, or at least hindi nila maamin sa kanilang sarili. Meron tayong matatagpo ang mga tao, o baka kahit tayo mismo ay nanggaling po sa ganong dako ng buhay, no? Kung saan mga taong wala naman pong pagkakakilala sa Diyos, ngunit masasabi nila or sinasabi nila na, maayos naman ang buhay ko. Hindi naman ako hikahos, hindi naman ako sadsad sa lupa, okay naman ako. No? Meron akong trabaho, meron akong magandang pamilya, may asawa ako, may mga anak ako. No? Normal ang buhay ko. No? Pero walang Diyos, walang pagkilala sa Diyos, wala pong pagsuko sa Diyos, wala pong anumang koneksyon sa Diyos. No? Kaya't kailangan, pagka tinitignan po natin ang kalagayan ng tao sa kanyang kalikasan, wag lang natin pansinin yung panlabas. Wag lang natin balikan yung panlabas kasi hindi po lahat talaga ay pare-parehas ang typical na buhay dito sa mundo. Kailangan nating tignan ang kalooban. No? The very nature, the inner being of us, of people, of humanity. No? At ito, pag tinignan po natin ang mas malalim, dito natin makikita ang katotohanan ng pare-parehas po para po sa lahat ng mga tao. No? Nandyan po ang mga pagnanasa. Mga pagnanasang makalaman, pagnanasang pisikal. No? Nabubuhay po tayo sa laman at sa kasarapan po ng laman, pero wala tayong kamalay-malay or mayroon man tayong malay, wala tayong pakialam na tayo ay lubog sa kasalanan at kasamaan. At bagamat ang mga hinahangad natin ay pawang mga bagay na tinuturing nating mabuti at masarap, kahit makamtan man natin ang mga bagay na ito, ay parang basyo pa rin ang atin pong buhay. Sure, you can give the image of a person fulfilled in life.
at marami po tayong makikita at mapapansin na ganyan sa mundo, no? Na parang yun nga, okay naman ako, masaya naman ako, no? Masaya naman pero bakit parang laging may hinahabol, parang laging kulang, parang laging kapos. At yung kakapusan hindi po lang sa pera po, no? Parang laging may kulang sa buhay po ng tao. Higit po dito, walang kamalay-malay ang marami sa atin na ang landas na ating tinatahak ay patungo ng kamatayan, no? Yun yung espiritual na aspeto na tayong lahat ay ignorante po dito sa katotohanan pong ito, no? So, again, to appreciate the gift of God, you have to go back to our former condition, no? At least for Christians, it's our former condition. For unbelievers, it's their current condition. Yun po yung kasalukuyan kalagayan po nila, no? Wala din tayong ideya na kung bakit nga tayo mapaparusahan o bakit natin dadanasin ang matinding kahatulan ay dahil ang galit at puot ng Diyos ay laban po sa atin, no? Whether your life is simple or complicated, whether your life is easy or hard, no? Whether your life is full of abundance, no, or not, no? Yung espiritual na kalalagayan po natin, dun po tayo nagkakapare-parehas. And yung yung pinakamalalim na desires natin, kahit anong gawin po natin, hindi po ito napupunuan ng kahit anong bagay. Kaya nga ang tao, ganun po siya, no? Sa kanyang paghahangad na punuan yung kakulangan sa kanyang buhay, gagawin niya ang lahat sa buhay na ito, sa lupang ito, sa mundong ito, para lang hanapin yung bagay na makapagpupuno doon. Through worldly pleasures, through lusts, through abuses of, through abuses of any kinds of substances, no? To feel something, to fill that void in his life. Huh? Ang sabi nga po ng Epeso, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 3, sabi po dito, noong unay, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. At pag pinag-usapan po natin ang bahaging espiritual, yun po ay ang mas kalunos-lunos na usapin, no? Gusto naman natin magbago, gustuin man nating maging masunurin sa Diyos, hindi po natin kayang baguhin ang atin pong kalikasan, no? Dahil tayo ay mga patay. Hindi po sa pisikal, kundi sa espiritual na larangan. Dagdag pa po sa Roma, Kabanata 8, talatang 7 hanggang 8. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, no? Kaya yun po yung isa sa mga pinakamarahas na kasinungalingan na marahil marami din po sa atin ang siyang pinangahawakan dati sa dati nating buhay. Naakala natin nalulugod ang Diyos sa atin. Naakala natin may mga pampalubag loob sa ginagawa natin na, oo, masamang tao ako pero nanalangin ako kahapon. Masamang-masama ang mga gawain ko, ugali ko, pero nagsimba ko nung nakaraang taon. No? This year, tignan natin kung kailan. Pero last year, meron akong punta. No? 'Di ba? Yun yung pinaka-nakalulungkot, 'di ba? Yung umaasa ka sa isang bagay na wala naman pong kabuluhan. No? Wala pong nakaabot sa kanyang pamantayan, sa kanyang kalwalatian, no? At wala pong talaga, marami sa atin wala pong nakakaunawa sa lalim at kaseryosohan ng atin pong pagkakasala. No?
Yun yung masakit po, kahit na subukan mo, kahit na pilitin mo, wala pong magagawa ang pagsusumikap. Sabi ko nga po, yan po yung tutol na tutol sa kalooban ng maraming tao hanggang ngayon. Kasi sa mundo, sa filosofiya, sa kaisipan ng marami po, ang sipag at tiyaga, yan po ang nasa trono ng ng pinakamataas na kaisipan para sa tao. Na kaya nating makamtan ang lahat. Bigyan mo lang ng sipag at tiyaga. No? Anything is possible. No? Sa mananampalataya, I can do all things through Christ. Di ba? Sabi nung kanta natin, ano po, yung huling bahagi ng chorus, no? Yet not I, but through Christ. Di ba? Sa mundo, I can do all things if I just do it many enough times. I can do all things if I try hard enough. No? Ang problema, sinasagot ng Biblia yung ganong kaisipan. No, kahit na magpumilit ka, kahit pagsikapan mo, kahit ibigay mo ang buong buhay mo, kahit ubusin mo ang 100 taon, 200 taon, 500 taon, 1,000 taon, wala kang magagawa. Walang katuturan ng lahat ng pagsusumikap mo sa iyong likas na kalagayan. Sabi po sa Isaiah 64, 6-7, kaming lahat ay naging parang maruming bagay, at ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan. Kaming lahat ay parang dahong natutuyo, at ang aming kasamaan ay parang hangin na tumatangay sa amin. Wala kahit isa man sa amin ang humihiling at nagsusumikat na kumapit sa inyo, sapagkat lumayo po kayo sa amin at pinabayaan nyo kaming mamatay dahil sa aming mga kasalanan. No? Ito po yung sentro ng usapin at kaisipan para atin pong maintindihang mabuti ang kaligtasan. No? Hindi po mababaw ang kaligtasan. Opo, libre ang kaligtasan, pero that doesn't remove or negate its importance, its depth, no? Yung lalim at yung sukat at yung yung biyaya na ito na pinagkaloob ng Diyos, no? So sa puntong ito maliwanag na wala tayong pwedeng gawin, wala tayong magagawa kahit magsumikap ka, wala po eh. Yan ang po mismo galing sa aklat ng Isaias, Hindi na nga lang po gawa eh. Talagang sinabi na ng aklat mabuting gawa. Ang mabuting gawa namin ay parang maruming basahan. That's the best we can give. The best is not good enough. Pero, nagbago ang lahat dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil sa layunin ng Diyos. Dahil sa kalooban ng Diyos. Dahil po sa Kanyang kagandahang loob at biyaya. No? At dito po pumasok ang pagbabago, ang panibagong buhay, at kahit ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sabi po sa sumunod na mga talata sa Efeso, Kabanatang 2, ang sabi po sa talatang 4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay makipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Maliwanag ang punto, ang kaligtasan ay hindi po sa pamamagitan ng anuman pong gawa. Kahit anuman pong gawa, at ang pinakamaganda na nga doon ay yung mga mabubuting gawa, hindi man ang kaligtasan man ay hindi po galing o nagmumula o bunga ng mabubuting gawa natin. No?
And that's even debatable kasi nga sa atin pong pinakapunto, wala ngang makagawa ng mabuti. No? Kung may maipipilit man tayo, may maitatawag man tayong mabuti, alam natin ang katotohanan na hindi naman talaga ito tunay na mabuti. Sinong maliligtas sa mga bagay na hindi naman talaga tunay na mabuti? Kung kaya man nating gumawa ng mabuti, hindi pa rin ito sapat para iligtas ang atin pong sarili. No? Ang kaligtasan ay hindi po nagmumula sa mabubuting gawa. Good works do not earn salvation. That much should always be clear. Maliwanag po ang bagay na ito. Kasi hindi po yan mawawala. No? I don't think it's gonna change anytime soon. Yung pong kaisipan. Marami pa rin po ang nagsasabi, marami pa rin po ang pinangahawakan na merong nakakamtan, meron pong pakinabang ang mga ginagawa ko sa buhay na ito. No? Hiwalay sa Diyos, hiwalay sa kanyang kalooban, hiwalay kay Kristo, wala po talaga. No? Pero yung sumunod po, ang dapat po nating bigyang pansin. Letter B, salvation enables us to do good. No? Ang turning point po talaga, kumbaga, ang pinaka dapat lagyan ng palatandaan sa buhay po natin ay ang araw ng atin pong pagliligtas, no? Ang araw na tayo ho ay nakipag-isa kay Kristo, sa araw na iyon nagbago ang lahat ng bagay, no? At malaki po ang pagkakaiba ng yung buhay at ang mga gawain bago po tayo naligtas, at malaki din po ang pagkakaiba nito sa buhay natin matapos tayong makatanggap ng kaligtasan. Matapos nating tanggapin ang biyaya ng Diyos na ito. Mismo sa talatang 10 ng Efeso Kabanata 2, ito po ang sinasabi. Sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ang mabubuting gawa ay bahagi po ng kalooban ng atin pong Panginoon. Mismo yung pong kanyang description, yung pong kanyang adjective or modifier ay nakasulat po, mabuti. No? Mabuti ang mabuting gawa, kaya nga siya tinawag na mabuti. Diba? Pero wag mong gagamitin sa hindi naman niya layunin. The purpose of good works was never to save, but it is the purpose of those who are found in Christ, those who are in fellowship with God. No? Maganda po. It's applicable po to sa malawak na usapin po sa anumang kagamitan o kasangkapan maganda po yung kagamitan kung ginagamit ito sa layunin. Kung para saan ito ginawa. No? Maglagari ka gamit ang lagari, mabuti yon. Magandang magiging resulta nun. Magmartilyo ka gamit ang lagari, wala ka pong mararating. No? Wala pong mangyayari sa ginagawa mo. No? If we view good works in that sense, meron po siyang purpose kasi. Mabuti siya. No? Hindi po pwedeng sabihin na masama ang mabubuting gawa. No? Not unless you're not using it for its assigned purpose, for its assigned use po. At yun po yung pinapahiwatig po ng pangalawang punto po natin. No? Lahat ng ginawa ng Diyos ay pawang mabuti. No? Lahat ng intensyon para sa kabutihan. No? Ang paglikha sa tao at ang gawa ng tao ay intended para po sa mabuti din naman. Ang nakasira lahat ay yung pagpili ng tao na sumuway sa Diyos. No? At ang mabuti, lahat ng maganda ay pawang nasira. No? Hindi man po nabura, hindi man po totally naalis, pero nasira po ang magandang ginawa ng atin pong Panginoon. Lumaganap ang kasalanan at bawat aspeto ng buhay natin ay nahirapan. Sa pamamagitan ng kasalanan, hindi natin matupad ang kalooban ng Diyos. No? Dahil wala pong lahat ng mabuti ay nagiging masama dahil po sa kasalanang
nasa atin. No? Subukan man natin magpakabait, magpakabuti, pero wala po itong nagagawa. Yun po yung maliwanag po dito. No? Kung ang kasalanan ay ang sakit o ang karamdaman, ang kaligtasan naman ang naging lunas po nito. Ang kaligtasan magmula po sa Diyos ang siyang nag-ayos at nagbalik ng mga bagay na hindi natin kayang gawin sa ating sarili. No? Salvation restores us to our God-given task, our God-given role. It enables us to do what we could not because of sin. No? Sabi po sa Roma, Kabanata 6:17 hanggang 19, ngunit salamat sa Diyos kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan, kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ilaan ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. No? At ito'y nagmumula lamang, nagugat lamang sa atin pong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Dahil sa atin pong pakikipag-isa sa Kanya, binigyan tayo ng panibagong buhay, panibagong puso, panibagong isip, panibagong layunin, panibagong mga pagnanasa. Yung walang pakinabang noon sa dati nating buhay, meron na pong pakinabang ngayon. Ngayong ligtas ka na. No? Ngayong ligtas ka na. Tsaka lang po mapapakinabangan na ang atin pong mga gawa. No? Sabi po sa unang Pedro, Kabanata 1, 13 hanggang 15, kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. No? At yun po yung punto. Dahil sa kaligtasan, tayo ngayon ay meron pong kakayahan. Dahil nasa atin na ang Espiritu, tayo ay binago na ng Diyos. Ngayon, makakagawa tayo ng mabuti. No? Pero siguro ang magiging punto po o panapos po dito ay bakit po tayo gagawa ng mabuti? No? Kung ligtas naman na pala ako, kung natamo ko na pala ang biyaya at kagandahang loob ng Diyos, bakit tayo gagawa ng mabuti ngayon? Kaya may mga ganitong katanungan kasi nga sa mundo, lahat ng bagay, halos lahat ng bagay po ay tinitignan natin sa paraang transaksyon. No? In the world, it is always, there is always a reason to do anything. No? At sa isang banda, mabuti po yun. Dapat alam mo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Pero alam mo yon, walang gagawin na bagay ang anumang tao nang wala pong dahilan o nang wala po kasing kapalit. No? Kahit mababaw ang dahilan, may dahilan pa rin. No? Kahit mababaw ang kapalit, meron pa rin pong kapalit yon. No? Ngayon, ang sasagot po dito ay yun pong nasa letter C. Good works is the expected fruit of faith. No? Kaya nga po, again, kung ang foundation po ay ang pananampalataya, lahat ng susunod po dito ay bunga, nakasalig po sa pananampalataya pong ito. No? Bilang bunga ng kaligtasan, maliwanag na ang lahat ng naligtas ay dapat pong tuparin ang layunin na galing po sa atin pong Panginoon. Hindi po to aksidente lamang o pagkakataon lamang or pag may pagkakataon lang. No? Ito ay resulta ng pagbuhos ng kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay at ito, ang paggawa nito, ang pagtupad nito ay ang manifestation, ay ang pagpapakita ng biyayang atin pong tinanggap galing po sa Kanya. No? Ang iba'y nahihirapan sumunod o tumupad dahil sa mga maling kaisipan at mga maling motibo. No? Kung isa ka po rito, sana sa pamamagitan ng mensaheng ito ay maging maliwanag sa iyo ngayong umagang ito, para saan ba ito? Bakit natin ito ginagawa?
Isa po sa mga nakakamulat na mga salita po ay matatagpuan po sa aklat po ng Lucas kabanata 17, 7 hanggang 10. At ito po ang atin pong isaisip kung tayo man po ay gumagawa para sa Diyos, tayo man po ay may paglilingkod na ginagawa para po sa Kanya. No? At ang sabi po dito, ang nagsasalita po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sino sa inyo ang magsasabi sa kanyang aliping kagagaling sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, halika at kumain ka na? Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain. Pagkakain ko, saka ka kumain. Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sumusunod siya nito o sinusunod siya nito? Ganon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Masakit po ba? Hindi naman talaga. No? Pero yan po kasi yung totoo. No? At ang katotohanan, madalas gusto nating pagtakpan Gusto nating pagtakpan ng atin pong tradisyon, ng atin pong kaisipan, ng atin pong kultura. No? Pero yan po yung isa sa mga pinakamahalagang punto na maaari po nating i-apply dito po sa usapin pong ito. No? Kasama na po dito lahat ng atin pong paglilingkod, lahat ng ating pagmiministeryo, lahat po ng ating mga paghahandog para po sa Diyos. Do we expect something in return? Do you expect praise, honor, glory, or blessings when you do something for the Lord? Why? Bakit? Ano pa bang hindi mo tinanggap magmula po sa Kanya? Ano pa bang mga biyayang kulang at hindi ipinagkaloob ng Diyos sa iyo nang ikaw ay Kanyang pagkalooban ng kaligtasan? No? And this is where it all breaks down. Dito po kasi naguguluhan ang marami. No? Kung bakit ang pananaw ng iba, kung bakit ang pinanghahawakan ng marami ay naglilingkod lamang ang tao dahil may gusto itong makuha. Kasi ganun po sa mundo . No? Bakit ko gagawin yan? Anong makukuha ko dyan? Diba? Diba po kahit pag nag-i-invite po tayo para dumalo ng gawain, nag-i-invite po tayo para po dumalo ng Bible study, di ba yan ang pinaka-common na sagot? No? Madalas sa mas magalang na paraan, pero basically ang tinatanong nila ay, bakit? Ano meron dyan? Ano mapapala ko dyan? Di ba? Ano makukuha ko dyan? What's in it for me? And that shows yun pong pagiging makasarili ng tao. Sa atin pong pagharap sa Diyos, sa atin pong paglilingkod sa Diyos, we don't ask that question. What's in it for me? Ano makukuha ko? Hindi po. No? When we do good for the glory of God, we are not doing anything special or extra. We are merely fulfilling our basic duty as His people. We were made for this purpose. Ito po ang layunin kung para saan po tayo nilikha. No? Huwag tayong magkaroon ng anumang pakiramdam ng entitlement. Ayaw po natin sa mga entitled na tao. Entitlement usually is a negative idea or connotation for people. Pag sinabing entitled ka, hindi po maganda yun. Hindi po magandang salita yun. Hindi po magandang obserbasyon po yan. No? So why do some people act entitled in front of God? Kaya pang manumbat, kaya pang isumbat laban sa Diyos yung kanyang mga ginawa, yung kanyang mga paghihirap, kanyang mga sakripisyo. Never do that. Don't ever do that. Lumalabas lamang ang katotohanan na hindi mo talaga nauunawaan pa, no, ang ginawa, ang biyaya ng atin pong Panginoon na ibinuhos sa iyo. Ano mang ginagawa po natin ngayon sa atin pong pananampalataya does not ever put God into our debt. No? Wala pong utang na loob ang Diyos sa atin sa kahit anong bagay na ginagawa po natin.
Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ang siyang naglagay sa atin sa isang walang hanggang pagkautang ng loob sa Kanya. Tayo ang may utang na loob sa Diyos. At ang katotohanan ay hindi mo ito mababayaran, hindi mo ito masusuklian, hindi mo ito mababalik, hindi mo ito mapupunuan. Ano ang dapat mong gawin kung ganoon? Dahil isa sa mga maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos ay, magpasalamat ka. Magpasalamat ka sa Diyos. Anong pwede mong gawin? Gawin mo yung nakalulugod sa Kanya. Yun na lang ang pwede mong gawin at yun ang ginagawa po natin. Yun po yung motivation po natin. Hindi dahil may gusto tayong makuha, hindi dahil may gusto tayong makamtan, kundi dahil ito na lang ang pwede nating gawin para ipakita ang atin pong pasasalamat sa Kanya. No? Sabi po sa awit 116:12-14, ano kaya ang maigaganti ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin? Sasambahin ko ang Panginoon at maghahandog ako sa Kanya ng pasasalamat sa Kanyang pagliligtas sa akin. Tutuparin ko ang aking mga pangako sa Panginoon sa harap ng Kanyang mga mamamayan. Yun lang pwede mong gawin. Gawin mo man yun, hindi mo pa rin mababayaran ng Diyos. Hindi mo pwedeng, kailan mo masasabi sa Diyos, Panginoon ngayong 75 na ako, quits na tayo. Napagbayaran ko na yung ginawa mo sa... Wala po. Hindi mo yan mababalik po kahit kailan. No. So, yun po yung unang napakahalagang bahagi. Paano ba dapat natin isipin o isaisip ang usapin ukol sa mabubuting gawa? No? Ang sumunod naman po dito, para po sa ating layuning ito, number 2, have the mind of Christ for service. No? Have the mind of Christ for service. Nais natin at dapat nga nating naisin na gumawa ng mabuti ayon sa pamantayan ng Diyos. Kailangan nating magkaroon ng kaisipan o isip tulad ng kay Kristo para sa ating paglilingkod na ito. No? Sa bawat bahagi, sa bawat sigaw ng kaligtasan sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, nandun din po dapat ang kaakibat na bunga ng pananampalatayang ito. No? Sumampalataya ka dahil sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ngayon ang pananampalatayang ito ay dapat din pong makita, no, ang pag-abante sa atin pong buhay. Sabi po ni Apostol Pablo, no, sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 1, talatang 27, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y nananatili sa iisang layunin at sama-samang ipinaglalaban ang pananalig sa magandang balita. No? Ultimo, mismo ang ating Panginoong Hesukristo ang dapat nating gayahin. Ang dapat po nating tularan po ang Kanyang buhay ay ang pinakamagandang halimbawa ng isang buhay na nakalulugod sa Diyos. Mababa ang loob, masunurin, at handa sa paglilingkod. Sa mismong parehas na aklat, sabi naman po sa Kabanatang 2, 5-8, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. No? So, magkaroon tayo ng kaisipan katulad ng kay Kristo. Maliwanag naman kung ano po ang mga ipinahayag at ipinahiwatig na ugali ni Kristo mismo sa Kanyang layuning tuparin ang kalooban ng Ama. No? He is our supreme example in this life, in our work, in our ministry, in our inner being. Lahat po ay mapapakinabangan galing po sa Kanyang halimbawa. Ilang mga punto po sa ilalim po nito. Letter A, you must remember that we bear the name of Christ. Dala-dala mo ang Kanyang pangalan. Dala-dala mo hindi lang ang Kanyang pangalan, kundi ang Kanyang patotoo, ang Kanyang kapahayagan, ang Kanyang kaloob, ang Kanyang biyaya, at ang Kanyang mga babala
at mga hatol. Dala-dala natin sa kabuuan ang kalooban ni Kristo ngayong tayo ay nakipag-isa na sa Kanya. Pinapahiwatig ni Apostol Pablo ang isang napakahalagang ministeryo, no? The ministry of reconciliation as he calls it, no? At dito pinapaliwanag niyang mabuti ang kanyang katayuan kasama ang mga kasamahan po niya kung bakit sila nagsusumikap sa pagpapahayag ng ebanghelyo ni Kristo. Sabi po sa 2 Korinto kabanata 5, 19 hanggang 21, ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. No? At napakahalaga na huwag po nating kalimutan ito. Maybe not everyone, and specifically not everyone is called to be a pastor. Not everyone is called to be an evangelist. No? Not everyone is called to be a worker. But we bear the name of Christ wherever we go. Whatever we do, in whatever field we are in, no? Dala-dala mo si Kristo sa iyong buhay. Sabi ko nga, hindi lang yung kanyang pangalan, kundi lahat. Ang buhay niya, ang patotoo niya, ang kanyang mga gawa, at ang resulta din ng kanyang gawa sa buhay po natin. No? If we truly are responsible, no? Or we take real responsibility of this truth, magiging maingat po tayo sa lahat ng dako. No? Magiging maingat tayo sa lahat ng atin pong mga pakikipag-usap, pagkaibigan, pakikirelasyon, paano tayo nagtatrabaho, paano po tayo how we deal with people, how we deal with conflicts, lahat ng aspeto ng ating pong buhay ay pasok po nito. No. Kung wala kang pakialam sa sarili mo, wala akong magagawa doon. I mean, bahala ka sa buhay mo. Hindi kita pwedeng pangunahan. Pero magkaroon ka ng pakialam dahil dala-dala mo ang pangalan ng Panginoon. Kung wala kang respeto para sa sarili mo, respetuhin mo na lang ang sarili mo dahil kasama mo si Kristo. Kasi minsan doon nagtatago ang marami. Wala akong pakialam kung anong sabihin nila patungkol sa akin. Wala akong pakialam kung anong isipin nila patungkol sa akin. Yung ganun pong kaisipan ay pansanlibutan. No. Ngayon, kung meron mang mga ganyang hibo, mga ganyang damdamin sa buhay mo, yan, wala akong magagawa doon. No? Pero unawain mong mabuti na hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo, nabubuhay na si Kristo sa iyo. At hindi mo pwedeng pagtaguan ang ganong mga kaisipan. No. Dahil kung ano man ang sasabihin ng tao patungkol sa iyo, damay ang pangalan ng Panginoon. Damay ang gawain ng Panginoon. Damay ang iglesia ng Panginoon. Damay ang ebanghelyo ng Panginoon. Damay ang lahat. No? Kaya nga hirap na hirap po tayo eh. Hirap na hirap yung mga nagpapahayag at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi ang dami na pong mga masasama at hindi mabubuting mga halimbawa na dumating at nawala. No? We bear the name of Christ wherever we go. Kaya yung pagsusumikap natin maging mabuti, hindi po dapat ito para lamang po ipamukha sa iba. Para lamang po ipapansin sa iba. Para lamang po tayo ay purihin, para lamang tayo ay pasalamatan. Hindi po. Gagawin natin ito dahil nasa atin si Kristo at ipinapahayag natin si Kristo nasan man tayo naroon. No? Sumunod po dito, letter B, we apply God's standard for living. No? Basahin ko po yung atin pong talata kaninang umaga, Tito, Kabanata 3, talatang 8. Mapagkakatiwalaan ang aral na ito, kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nanalig sa Diyos upang ilaan nila
ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapaki-pakinabang sa mga tao. Ilaan, again, yung English, yung ESV version po, anong ginamit na word dyan ay devote. Devote themselves to good works. No? Not only our secondary goal, but it is one of our primary goals. No? Ang layunin natin ngayon ay gumawa ng mabuti bilang bagong likha ng atin pong Panginoon. Meron pong pagbabago ng mga idea, may mga pagbabago po ng mga value, galing po sa luma, papunta sa bago, galing po sa laman, patungo sa espiritu, galing po sa kasamaan, papunta sa kung ano ang kapuri-puri sa mata ng atin pong Panginoon. No? At ang lagi pong punto po dito, ang lagi po sigurong paalala po dito is that good, the word good by itself can have many meanings. Marami po itong ibig sabihin, depende po sa sitwasyon, depende po sa tao, kasi ganun po dito sa mundo. Hindi dapat ganun, pero ganun dito sa lupa eh. 'Di ba? Kasi wala po eh, gusto pong alisin o ayaw pong paniwalaan ng tao ang isang ang iisang pamantayan para sa buhay at gawain po niya. Kaya dito sa lupa, pwedeng magbago-bago ito. No? Palagay ko maraming beses na natin ito na-encounter, narinig, nasabi, o baka kahit nga mismo sa atin ang galing na ito, no? Eh kung ano naman kasi yung mabuti para sa iyo, maring hindi mabuti para sa akin. That's how good is viewed in the world. No? Pero kapag tayo nasa konteksto, nasa pag-aaral, nasa salita ng Diyos, when we say good works, hindi po nagbabago yung standard na iyon. Kasi yung pamantayan na ginagamit po natin ay hindi po pamantayan natin, hindi po pamantayan ng sanlibutan, kundi pamantayan ng atin pong Panginoon. That's why yun yung letter B. We apply God's standard for living. We apply God's standard for what we call good and what we call evil. No? It is what is good to God that matters. Yun po yung atupagin natin, yun po yung sikapin natin dahil ito po ang paalala at ito po ang dapat nating paghandaan. Kung sisikapin mo pong gawin ang mabuti sa mata ng Diyos, hindi po ito kikilalaning mabuti ng marami sa sanlibutan. What is good to God is not what is good for most people, for the world. No? So, humanda ka. Humanda ka. Gagawin mo ang mabuti, gagawa ka ng mga mabubuting gawa, ilalaan mo ang iyong sarili sa mga mabubuting gawa ayon sa kagustuhan ng atin pong Panginoon, kagagalitan ka ng mundo, kamumuhian ka ng mundo. Hindi sa lahat ng bagay, hindi sa lahat ng oras, pero siguro sa mas malaking bahagi, no, it will be negative. No? But what can we do? We cannot do anything because the standard of good is not changing. Hindi po siya nagbabago talaga kahit kailan. No? What is good in the sight of God is what matters. Sabi nga ni Apostol Pablo po, sa mga mananampalataya pa rin sa Pilipos, na ang ilagay sa isip ay ang mga bagay na nagmumula mismo sa katangian ng atin pong Diyos. Sabi po sa Pilipos Kabanata 4, talatang 8. Bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang ayon sa atin pong Panginoon. No? Dito po tayo tinatawag sa buhay na ito. No? Sinasabi naman po sa Colosas, Kabanata 1, 12 ay ito. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkilala sa Diyos.
Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. No? Kailangan po natin maunawaan ang kanyang kalooban sa lahat ng bagay. The world continually deceives and obscures. Lagi niyang pinagtatakpan, lagi niyang pinagsisinungalingan ang kanyang mga motibo, ang kanyang mga gawain, ang kanyang mga layunin. Kaya dapat nating laging isaisip, ano ba yung galing sa Panginoon? Ano ba yung kanyang kalooban? No? Nandiyan na ang mga kasangkapan na atin na pong nagagamit, at atin pong dapat asahan sa lahat ng oras. Gusto mong malaman ang kanyang kalooban, nandyan ang salita ng Diyos. No? Nandyan po ang pananalangin. Nandyan po ang gabay ng banal na Espiritu. We have everything that we could ever need. Ang tanong na lang po ay, umaasa po ba tayo sa Kanya? O tayo ba ang nagsusumikap pa rin sa atin pong sariling kaisipan? Tayo ba ay para bang napipigilan pa rin kapag sinasabi ng sanlibutan sa atin na hindi tama yan, mali yan, dapat ganito kayo, dapat ganitong gawin ninyo. Hindi po sanlibutan ang nagdidikta kung ano ang pinakamabutiSa Diyos lamang po ito nagmumula. No? Sa uling bahagi, sabi ni Apostol Pablo sa aklat naman po ng Galacia, Kabanata 6, talatang 10, kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. No? Hindi din po tayo namimili kung sino po tatanggap ng mabuti. Pero paunahin dito dapat ang kapatid mo. Kasi kapatid mo yan sa Panginoon. No? Huwag tayong maging mapili. No? Sino man ang makaharap po natin ay dapat pakitaan po natin ng kabutihan gaya ng kalooban po ng atin pong Panginoon. Sa letter C, katulad ng hinilimbawa ng ating Panginoong Jesucristo, we obey God above all else. No? Ang pinakamahalaga ay ang makasunod sa kalooban ng Panginoon. No? And we know of the value and importance of obedience to God in all aspects of our lives. No? Ang problema, marami po ang nagsastruggle, marami po ang nahihirapan kasi sa maraming pagkakataon, hindi po siguro talaga ito madali. No? Ganon po sa maraming usapin, sa maraming talakayan, kung madali po ang bagay na ito, hindi na po natin siguro kailangan itong pag-aralan o pag-usapan. Pero kaya natin ito pinapaalala kung bakit natin ito tinatalakay. Dahil nahihirapan po tayo. No? Dahil mahirap po talagang gawin ang mga bagay na ito. Nakadepende po ito sa lalim ng atin pong pangunawa, sa lalim ng atin din pong ugnayan sa atin pong Panginoon. Ang punto, hindi dapat ito maging mahirap. Hindi dapat ito pahirapan sa mananampalataya. And again, maybe yung kahirapang ito, we can attribute it to maturity as well. No? Kapag immature ang isang mananampalataya, as all begins with immaturity, lahat naman po tayo dyan nagmumula, talagang mahirap. Nangangapa ka pa. No? Binibuild mo pa ang iyong relationship sa Diyos. But as time goes on, dapat po makita din po natin sa sarili po natin yung mga improvement na dulot ng atin pong paglalim sa pakikipag-ugnayan po natin sa Panginoon. No? Naalala ko po, isa sa mga pamilyar na tao po sa lumang tipan, si Moses po. Si Moses, ang layo po ng kanyang tinakbo sa kanyang katauhan o kaugalian. Naalala po natin yung kanyang kalalagayan ng una siyang tinawag ng Panginoon. Ano po yung kapansin-pansin sa pagtawag sa kanya ng Diyos? Ang dami niyang dahilan. Dami niyang palusot, dami niyang dahilan. Paano kung hindi sila makinig sa akin? Paano kung paano ako makapagsalita? Uutal-utal ako. Ang dami niyang paliwanag. No? And then you get to almost the end of the journey.
kung paano po nag-transition or nag-transform si Moses by the end, sa isang namumuno at nangunguna sa bansang Israel. Sa pangunguna pa rin naman ng atin pong Panginoon. No? Malayong-malayo na po doon sa una niyang dako, sa una po niyang kalalagayan. Ganon din po siguro dapat ang makita po natin sa ating sarili. Sure, maring may mga kahirapan tayo sa simula. Maring may mga reservation pa po tayo o mga doubts po tayo sa umpisa. Pero iwan na po natin yon sa umpisa lamang. Iwan na po natin yon sa atin pong sa atin pong pagiging sanggol sa pananampalataya. Habang tayo po ay nagpapatuloy, dapat nakikita natin yung halaga, nakikita po natin yun pong lalim ng atin pong pagtitiwala sa Diyos kung bakit po tayo nakasusunod ngayon sa Kanya. No? The more we know Him intimately, the more we know Him personally, the more that we know how He is good and righteous and perfect and truthful, it all the more inspires us to obey Him. No? Bakit ako susunod sa Diyos? Kasi mapagkakatiwalaan lahat ng Kanyang sinasabi. Kasi perpekto siya sa lahat ng bagay. At ang layunin niya ay ang pinakamabuti. No? Pero higit po dito, sumusunod po tayo dahil iniibig po natin siya. No? At ang pag-ibig naman natin sa Kanya ay bunga lamang din ng pag-ibig niya sa atin. Kaya't muli, ang pagsunod ay hindi po dapat isang kabigatan, isang kahirapan para po sa mananampalataya. Marami pong paalala dito si Apostol Juan sa kanyang isinulat sa unang Juan. No? Sa una ay Kabanatang 5, talatang 2 hanggang 3. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang Kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng Kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos. Hindi naman talaga, kasi kung nandun po ang pag-ibig. Kung wala po ang pag-ibig, lahat ng bagay ay mahirap. Lahat ng bagay ay sapilitan. Lahat ng bagay ay may halong panunumbat. So doon din babalik sa nabanggit po natin kanina. Sino po yung mga nanunumbat sa Diyos? Laban sa Diyos? Maaring ito din ang mga taong kulang ang pag-ibig sa Diyos. No? Doon mo po yun matitignan o machi-check po. Ang pag-ibig natin ay nasusukat sa atin pong pagsunod sa Kanya. At ang pagsunod natin dito naman nakikita yung lalim ng atin pong ugnayan sa Kanya. No? Sabi naman po sa Kabanatang 2, talatang 3 hanggang 6, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito nalalaman natin na tayo ay talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. No? Kaya dito po dapat natin sikapin. No? Dito po nag-uugat ang lahat ng atin pong mga ginagawa. Yung mga mabubuting gawa. Ultimo, ito'y pagsunod natin sa kalooban ng Diyos dahil atin siyang minamahal ng lubusan. No? Kaya dugtong-dugtong po ang mga bagay na ito. Hindi po sila hiwa-hiwalay sa isa't isa. No? Ang pagsunod, bunga ng pag-ibig. Pag-ibig, bunga ng atin pong pakikipag-ugnayan, bunga ng ating pananampalataya. Lahat po ng ito ay nakasalig sa kagandahang loob ng atin pong Panginoon. No? Hindi sinusukat ng Diyos ang pagsunod natin sa mga lumang kautusan na tinupad na ni Kristo. No? Pero sa pamamagitan ng panibagong pakikipagtipan at utos na Kanyang binigay, alam po natin ito sa Mateo Kabanata 22, 36 hanggang 40. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito
nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. No? Kaya sumunod tayo sa Diyos higit sa lahat, higit sa anumang ibang bagay, higit sa anumang ibang kalooban, higit sa anumang ibang layunin. No? Magkaroon tayo ng kaisipan katulad ni Kristo, nagpakumbaba, no? Naging masunurin kahit hanggang sa kanyang kamatayan. At tinanyag naman siya ng Panginoon. Binigay sa kanya ang pangalan na higit na mataas sa lahat. Tayo, hindi na natin kailangan matanyag. Hindi natin to ginagawa para tayo itanyag, para tayo ay pasalamatan, para meron tayong makuhang anumang karagdagan. Ginagawa natin ito dahil ito lamang naman talaga ang nararapat. No? So, para po sa ating pagtatapos, no? May mahalagang layunin ang atin pong Panginoon para po sa atin. No? Dapat nating ilaan ang ating buhay, ang ating sarili para po sa mga mabubuting gawa. Hindi dahil may gusto tayong makuha, hindi dahil meron tayong ibang motibo, kundi dahil ito talaga ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Ginawa niya tayo upang maging katulad at kawangis ng kanyang anak na si Jesucristo. Si Kristo man ay lahat ng kanyang ginawa habang siya'y nandito sa lupa ay pawang mabuti at kalugod-lugod sa Ama. No? The greatest thing we could ever do is to do the will of God completely and obediently. No? Kaya't yun po ang dapat po nating isipin. Ang pananampalataya, ang saligan at ang bunga ng pananampalataya ay ang mga mabubuting gawa. No? Kung tayo, sinasabi nating may pananampalataya tayo, sumasampalataya tayo sa Diyos, kailangan makita ang bunga sa atin pong buhay. No? So yun po ang yun po ang atin pong pagbulay-bulayan, ang atin pong isipin, pakaisiping mabuti habang tayo ay nagpapatuloy sa atin pong mga gawain, sa atin pong mga buhay. At ito po ang tumimo sa atin, nasang dako man po tayo, ano man po ang atin pong ginagawa. No? Kung ikaw ay nakatanggap ng kaligtasan, ilan mo ang iyong sarili sa kung ano ang ipinapagawa ng Diyos sa iyo. No? Gawin po natin ito upang mabigyan po natin ng kaluguran ang atin pong Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Sa atin pong pagtatapos, inaanyahan ko na po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat kami muli sa umaga pong ito. Salamat sa biyaya ninyo. Salamat sa pagkakataon na ibinibigay niyo sa amin. Binibigyan niyo kami ng lakas, binibigyan niyo kami ng buhay, binibigyan niyo kami ng karunungan upang magamit namin ang mga bagay na ito para po sa inyong kalwalatian, para po sa inyong layunin. Patuloy na huwag namin ngang sayangin ang pagkakataong pinagkakaloob niyo sa amin at lubusin namin, Panginoon, ng bawat pagkakataon na meron sa amin pong buhay upang sumunod sa inyong kalooban, upang gumawa ng mabuti ayon sa inyong layunin. Patuloy, Panginoon, na unawain namin bakit namin ito ginagawa. Unawain namin ang inyong kalooban sa lahat ng dako. Huwag namin hanapin lamang ang mabuti. Katunayan, hanapin namin dapat ang pinakamabuti higit sa lahat. At patuloy, Panginoong Diyos, na hinihiling namin ang inyong gabay, ang inyong patnubay, at ang inyong pagsama sa lahat ng dako ng amin pong mga gawain. At nawa, sa lahat ng ito, kayo lamang ang siyang maitaas, kayo lamang, Panginoon, ang siyang mapapurihan at mabigyan ng kalwalatian. Kahit ngayon, Panginoon, sa maghapong ito ay hanapin namin, tuklasin namin ang mga paraan kung paano namin masusunod ang inyong kalooban at paano kami makakagawa ng mabuti sa inyong harapan. Salamat, O Diyos, at sa inyo ang pinakamataas na papuri. Tanggapin po natin ang bendisyon sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin.
sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. At ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa bawat isa.